Ayan, eto na mga kababayan. May nag-comment pa dyan. Ang sabi, BBM vlogger versus Sara Duterte vlogger, murahan ng murahan. At least ako nagmumura, may dignidad. Yung mga DDS vlogger, nagmumura, walang mga kwenta. Ha? Una, kaya ako nakapagmura. Ngayon, tanungin ko kayo, sinong hindi mapakapagmura kay Sara? Sinahuran ka ng tax ng taong bayan, lustay ka ng lustay, gala ka ng gala, hindi ka mapapamura? Yung mga vlogger ni Sara, nagmumura sila kay PBBM na si PBBM puro pagtatrabaho. Anong dignidad nila? 'Di ba? Yun ang kaibahan ng mga DDS at BBM vlogger na nagmumura. Ang BBM vlogger nagmumura dahil nakikita nila ang katiwalian, kabulastugan at kadimunyuhan ng kabila. Yeah? Pero yung mga taga-kabila nagmumura kay PBBM na nakikita naman ng trabaho, wala silang moral. Yeah? Kaya ngayon mga kababayan, ito po ang katotohanan, no? Ito po ang katotohanan mga kababayan. Ganito po 'yan. In-interview po si Sara, mga kababayan, na ang sabi niya, ano daw ang gagawin niyang pamubuno, no? Kung siya ang maging presidente. Kamay na bakal daw kapag sugpuin niya ang korupsyon at katiwalian, gamitan niya ng kamay na bakal. Ganito mga kababayan. Bigyan natin ng reaksyon pero ipapanood ko muna sa inyo. Mga kababayan, yung kanyang sinasabi. Ito po, buksan natin. Yung sakaling kayong maging pangulo sa issue ng korupsyon. Unang-una, ano talaga yan yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganon. Diretso, one shot lang. So, ibig sabihin, patayin agad. Alisin agad. Hindi na pag-usapan pa. One shot lang. So, patayin agad. Kamay na bakal eh. So, ngayon mga kababayan, dito tayo sa salitang kamay na bakal. Sara, ginawa na ng tatay mo yan. Wala rin namang kwenta. Natatawa ako mag-isip. Dito na naman tayo sa salitang kamay na bakal. Kita mo? One shot lang. Hindi na kailangan pag-usapan, hindi na kailangan one shot lang. Walang due process. One shot lang. Wala nang usap-usap, wala nang trial-trial, wala nang ari-aristo. One shot lang. Tapos agad. Kamay na bakal eh. Ano ba ibig sabihin ng kamay na bakal? Matapang, siga, isog. Kamay na bakal. Wala nang pag-usap-usapan, one shot lang. Sara, sino na naman ang lulukuhin mo niyan? Ginawa nga ng tatay mo yan noon. 'Di ba? Ginawa na nga ng tatay mo noon yan. Anong gusto mo mangyari susunod ka sa tatay mo? Sa dahig? Tingnan mo ginawa ng tatay mo kamay na bakal. Wala na usap-usap. One shot lang. Baka nakalimutan mo. Sa ganyang pamamaraan, talagang aabot ka ng 30 years. Yeah? Talagang aabot ka ng 30 years. Bakit? Kasi kapag ganyan ang gagawin mo, kapag may nakita kang miyembro ng gabinete mong kurap, patayin mo agad. Putang ina, magre-rebelde ang taong bayan yan. Kung kurap man siya, iparesto mo, kulong mo. Yeah? Habang buhay. Hindi yung, wala nang pag-usap-usap man. One shot lang. Putang ina. Diba? Diyos ko po, mga kababayan, one shot lang daw. So, kung ganyan ang mangyari, natatawa ako mag-isip, ginawa na ng tatay niya yan. Ano to, Digong 2.0, di ba, Sir Kendry? Ano to, Digong 2.0, version 2.0? Walang due process. Walang due process. Patay agad. Di ba? Patay. Di ba? Kamay na bakal. So kung ganyan ang mangyayari mga kababayan, talagang tatagal siya sa termino niya. Aabot siya, maskin 40 years, aabot siya eh. Bakit? Sa gulo ng Pilipinas kung ganun, pag nakitaan mo, isang kongresista, kurap, bang! Yung pamilya nun, anong gagawin? Yung pamilya nun, pag nalaman nila na ipinapatay, makakita ka isang senador kurap, bang! Yung pamilya ng senador na yon, yung supporter ng senador na yon, hindi ba magagalit yon? Magwiwilga yun, magrarally yun, magkakagulo ang Pilipinas. So dahil dyan nagkakagulo, pwede kang magdeklara ng martial law. Hindi lang 30 years. Di ba? Yun mga kababayan. Ito pa si Bernadette Cubin. Ako pala ito. Bakit naman Bernadette kung ako to? Ano nangyari?
Ha? Kung ako to, anong meron? Nagbago ba ang buhay mo? Naging matalino ka bang putang ina mo kang DDS ka? Di ba? Yun ang tanong ko, mga kababayan. Ang sabi ni Sara, kamay na bakal. Ha? Kamay na bakal. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Kung dati nga, sa bagay, mga DDS hanggang ngayon, tanga pa rin eh. Nagmura si Digong dati, tuwang-tuwa sila. Pati Panginoon, minura ni Digong, tuwang-tuwa sila. Tapos ngayon, nung nakulong si Digong, Lord, tulungan mo si Tatay Diggs, Lord. Putang ina nyo. Nyo kung sakaling kayo maging pangulo sa issue ng korupsyon. Unang-una, ano talaga yan eh, yung kamay na bakal sa mga nasa ilalim. Hindi mo palalampasin. Kumbaga, pag merong ginawa, alis kagad, palitan kagad. Hindi na yung pag-uusapan pa, itatago pa. Hindi ganon. Diretso, one shot lang. Putang ina, oh. Kita mo yan? Alisin agad. Hindi na yung itatago pa, pag-usapan pa. One shot lang. Putang ina, mga kababayan, nandito na naman tayo. Diba? Andito na naman tayo, mga kababayan. Sa utak kriminal. Ay, Diyos ko talaga. Ayan na naman tayo. Dito na naman tayo sa mga kaanuhan. Kabulastugan. Walang mangyari sa ating bansa, mga kababayan. Di ba? Actually, Ma'am Aurelia Soriano, hindi talaga marunong si Sara sumagot. Kailangan niya ng may nagdikta sa likod. Kailangan kung ano yung nasa interview, ganun lang. Kasi na-memorize na niya ang isagot niya doon. Pero kung wala doon sa interview ang itatanong mo sa kanya, mahihirapan siya. Magnganga siya. Kung ganyan lang din naman ang magiging presidente natin na ang utak, pag masakit ka sa ulo niya, patay ka diretso. Wala. Alam niyo, ulitin ko mga kababayan. Ulitin ko mga kababayan. Ang trabaho ng presidente, magbilang ng buhay ng Pilipino na mailigtas mo sa gutom, kahirapan, at korupsyon. Magbilang ka ng buhay ng mga nasasakupan mo sa baha, sa lindol, sa kalamidad, at sa kahirapan. Kung ilan ang nailigtas mo, yan ang buhay ng presidente. Hindi po trabaho ng presidente ang magbilang kung ilan ang kanyang naipatumbang kaaway. Magbilang kung ilan ang kanyang naipapatay. Hindi po trabaho ng presidente yun. Trabaho yun ng sundalo at pulis. Kasi kung ganyan lang din naman ang utak, dapat magsundalo na lang si Sara. Diba? Ay nako, mga kababayan. Wala ka talagang aasahan. Sa ngayon mga kababayan, kapag ganyan, tanga-tanga na lang talaga ang boboto dyan kay Sara. Tanga at bobo. DDS lang din naman kasi talaga. Diba? Kaya nga ama ng bayan to serve and protect ng mga anak niya. Diba? Kung ina ng bayan, protektahan ang mga anak niya, arugain, alagaan ang mga anak niya. Hindi ka pwede na ikaw yung ina ng bayan, tang-inang ka. Pagpapatayin mo yung mga anak mo, putang inang yan. Saan kayo nakakita na nanay ka pagpapatayin yung mga anak mo? Nasaniban ka nun. Ano kasi Maria Labo? Ano kasi Corazon? Pagpapatayin mo yung anak mo at kakainin mo. Walang mangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Kaya sa ngayon pa nga lang naman, no? Kung ganyang klase ang magiging presidente, wala. Nganga tayo, mga kababayan. Nganga. Ay naku, kung ganyan lang din naman pala ang mangyayari. Ma'am Rimicudo, hello po. Kung ganyan lang din naman pala ang mangyayari sa ating bansa, wag na. Kita nyo, kamay na bakal. Delikado ang Pilipinas. Kung ganyan ang gagawin niya, wala nang usap-usap, wala nang itago-tago pa. Yung sabi niyang tago-tago, lihim yon, hindi tago. Wala nang usap-usap, wala nang lihim-lihim. One shot lang. Putang ina. 'Di ba? Kung ganyan ang utak
Ha? Kung ganyan ang utak na maging presidente natin, mga kababayan, kawawa ang Pilipinas.